mga balik ng vlogger, actor ng SMNI, kabilang sa Mananteros, walang iba kundi si Boss Dana! Lolo! Magandang hapon, mga Mananteros na nandito. Sino yung Mananteros? Sino ang nanonood ng programang Mananteros araw? Sino ang nanonood kay Jake Para? Kay Master Tudea? Kay Coach Oli? Siyempre yung idol natin, si Para. Kami po ang Mananteros at nalilito po kami ngayon. Pinadala kami ng Pasko. Kasi hindi daw siya makakagalo. Kaya kami muna ang magsasalita para sa kanya. Sa Pasko, ako nung tuloy po ngayon ay nagpapakasyon. O sa tulungan. Dahil siya po ay kaibigan ng aking pinakamagaling na presidente na si Pangulong Rodrigo. At yun ang kabayaran ng kanyang pagiging loyal. Alam naman natin na dito sa bayan natin, kapag ka-loyal ka sa mabuti, babahuin ka. Naniniwala pa kayo doon? Ay, gusto naman namin babahuin doon. Ready na ba ang Pilipinas sa wala man. Hindi man nagmumingin si Kong Marcoleta. Tinumog na siya ng mga vloggers. Successful yung kanyang karir. Pero, hindi natin alam at hindi alam ng karamihan na si Pastor Apollo live among us. General ako ang pinakamangkas. Mabago natin siya ko. Ayan. Andito na si Senator Bato. Sa mga na sinasabi natin si Pastor Apollo ay hindi na nahirapan. Kaya ko, from hindi mahirap, yung sinasabi natin na hindi suka. Si Pastor Apollo hindi na pinagawin suka. Pinapunta na namin maunang 1, 2, check. Ako po pala si DJ Oki. Kung hindi po nakakailan sa akin, ako po yung nakakailan sa isang programa na nalilili ng mga premyo, ang cellphone, ang ano. Pero, ngayon, sumusuporta ako sa PBB ako.
natin. Sana nakikinig kayo. Nakikinig ba kayo? Turuan niyo po kami, Panginoon, bilangin ang aming mga araw upang matuto kami mabuhay ng kayo kabuhayan. Alam niyo po ba na napakahalaga ng numero? Numbers are important. 72 days na lang po at election na. Alam mo yung sabihin mo? 72 days lang po. Senador pa kayo lahat. Kung tutulungan mo po kami. Alam niyo kung bakit importante yun? Alam niyo po kung bakit importante yung 72 days? Dahil in 93 days, June 2 na. Alam niyo po ba yung June 2? Sisimulan na daw po ang impeachment kay VP Sara. Dahil yung schedule na nakikita po sa ating Senate President, yun ang presentation ng articles of impeachment nila. Bakit ba kayo nun? Dahil alam niyo po, 151 days ka lang at start na ng impeachment trial mismo. Papayag ba kayo nun? Sino po ang may alam kung ilan sa senador? Pwede po yan, di ba? Ilan na may ilan na boto para mag-impeach si VP Sara? Alam niyo po ba? 2/3. Ano po ang 2/3 ng 24? 16. Tama, 16. Ilan po ang natira sa 24 minus 16? 8. Ibig sabihin, kung meron tayong 8 na senador plus 1, hindi mai-impeach si Vice President. Ilan po ba ang senador ng Pilipinas? Ilan? Duterte 9 ang tawag nila. Duterte 9. Isa-isayin natin. Bilang nyo yan. Jimmy Wando. Bato de la Rosa. Bongo. Jimmy Hilito. Raul Lambino. Rodante Marcoleta. Pastor Timoy. Atty. Vic Rodriguez. Philip Ipek, Mr. Efectivo, Salvador. 9 lang po ang kailangan natin para itigil ang pinakamalaking injustice na gagawin sa atin ng Kongreso. Papaya ba kayo ng 22 million ang botante ni VP Sara? Tapos, 16 na senators lang matatanggal na ang Vice President. Numbers are important. Teach us to number our days, O Lord. Bilangin po natin. At sa loob po ng 72 days, ano po ba ang pwede nyo gawin para matulungan kami manalo? Ipagdasal niyo po kami ng 72 days. 72 days po, maaari po ba tayo manalangin bilang isang katawan upang matigil ang pagkulusugan na ginagawa ng sarili namin pamahalaan sa atin? Pagdasal niyo po kami.
General Appropriations Act. Naiintindihan ko ba namin lahat yan ng batas yan? Okay. Alam niyo po, sa Amerika, may nauuso naman yung those Department of Government Efficiency. Gusto niyo mapunta dito sa Pilipinas yan, na meron tayo isang departamento na binabantayan ang budget kahit alam ng mga batas. Kasi meron tayong auditor. Ayun, nag-audit din kayo, di ba? Sino nag-audit sa Kongreso? Kami po, nabalitaan niyo po, kami Congressman Pantaleon Alvarez kasama ni Baba, naghain po kami sa ombudsman ng kaso laban kay Speaker Martin Romualdez. Dahil po, doon sa falsification na naganap sa ating budget. Alam niyo yung mga blanco, di ba, sa budget? May blanco. Alam niyo po ba? Paano nagkaroon bigla ng laman ng budget? Blanco, bigla nagkalaman. Kasi nga po, lumagaan sa kamay ng mga tao. Kailangan po tayo mag-digitize. I-digital na po natin pati pagpasa ng batas para masunod ang mga binoboto ng mga kongresista. Kasi kung nila kayo, lahat kayo binoboto, lahat kayo sinasabi sa congressman, bigyan kami ng ganitong budget. Paglalaban nila yan sa kongreso, paglalaban nila, pagdating po sa tuktok sa mga bayan, biglang binabago. Papayag pa kayo, kailangan po natin ng true reform. Reformahin po natin ang bayang Pilipinas, baguhin natin ang Kongreso. Kakanta na ba ako? Salamat po. Marami pa po magsasalita. Alam niyo mga napansin ko, parang ayaw nyo nagsiservisyo ako. Kasi po, napakahirap ko lang talaga dahil buong buhay ko, nasanay po ako na pinagmiligayaw lang kayo, kayong nakamawa. Sana po, bigyan nyo ang pagkakataon na bukod sa awitan kayo. Gusto ko rin po makita, yung 50 years old na po ako, alam ko hindi ako kung 50, alam ko mga 49 lang ako. Alam ko, pero birthday